Philippines, good day Batangas. This is your trusted station where facts meets clarity. Bringing you the news that matters. I am Isabel A. Manalo. And I am Cristal Miranda. Welcome to our special report on the current state of inflation and how these price changes affect our local markets and Filipino households, particularly in some areas in Batangas. According to the Philippine Statistics Authority, the country's inflation rate for October slightly increased to 2.3%. from 1.9% in September. The increase was driven primarily by higher prices in food and non-alcoholic beverages, particularly rice, which spiked to 9.6% up to 5.7% in September. And despite challenges like Typhoon Christine and Forecast Lingina, the government remains committed to stabilizing prices. Now, to give us a closer look at how these changes are being felt on the ground, let's head to our field reporters who are stationed in key areas of Batangas. Let's start with Agoncillo, where we have reporter Danel. Danel? Dito sa Agoncillo, marami sa mga magsasaka ang nahirapan dahil sa mga pagbaha dulot ng Bagyong Christine, kung kaya't nagkaroon ng kakulangan sa supply ng ilang mga produkto. Kasama na rito ang ilang uri ng isda at gulay na nagdulot ng pagsipa sa presyo ng mga ito. Pero ayon sa mga lokal na opisyal, patuloy ang suporta ng gobyerno sa mga magsasaka upang maibsan ang epekto ng kalamidad at mapanatili ang supply sa mga merkado. Gayon din ang pagsumikap ng mga tindahan na mapanatili ang presyo ng kanilang mga bilihin at maibigay ang mga pangangailangan ng mga residente sa abot-kayang halaga. Thank you, Danel, for that update. Now, let's head to Larry. Lance, what can you tell us about the situation there? Sa Lemery, patuloy na tumataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin, particular ng bigas at gulay na apektado ng mga kalamidad. Ang presyo ng bigas ay tumaas sa ng mataas na demand at mga reduced supply. Bagamat, may mga tindahan nagtatangkang magbigay ng abot-kayang presyo. Malaking hamon pa rin ito sa maraming pamilya, lalo na sa ang bigas sa mga pangunahing pagkain nila. Ang mga residente naman ay naghahanap ng mas murang alternatibo tulad ng mais at iba pang abot-kayang produkto upang mapanatili ang kanilang budget. Thank you, Lance, for that update from Lemery. We'll be back with more on the inflation situation in Batangas right after a quick commercial break. So stay with us. $35, $36, $37, $38. Ay, Te, ang ganda ng bracelet mo. Saan galing yan? Uy, kaya nga, bigay ng friend ko sa akin kahapon. Ang ganda, no? Oh, magkano na ulit? 2,000... Teka, ulit niya. 2,035, 40. Sis, ang ganda ng headband mo. Saan mo nakuha yan? Siyempre, ganun talaga. Kikay-kikay. Oh, magkano na ulit? Isa pa nga, 2,035, 40. Oh my God, sis, nagpapaderma ka, no? Parang ibang aura mo ngayon eh. Uy, baliw na ko ba? Ganun talaga yan, no? Year kaya to. Di eh, iba talaga aura mo ngayon. O teka, magkano na? 2,000... Eh, parang mabibilang? Ang dami niyang tanong. Worry no more! With Good Budget, you can track your budget and expenses easily. With rising prices and economic challenges, we'll need a solid strategy to manage our finances. Let me help you with some tips. Tip number 1. Budget wisely. Track your expenses and prioritize your needs over wants. Tip number 2. Save your coins. It might seem small, but it adds up. Tip number 3. DIY fun. Instead of spending money on expensive outings, find creative ways to have fun at home. Remember, with a bit of planning, you can navigate these tough economic times with ease and even have fun along the way. For more tips and effective money-saving strategies, visit www.goodbudget.com or download our free app. Let's make saving money smart and enjoyable.
special report. Now, let's continue with more updates on what local communities are experiencing. Let's go to Taal now. Shall we, Erica? Dito naman sa Taal, nararanasan pa rin ang mga epekto ng La Niña. Dahil sa matinding pagulan, may mga lugar na nahirapan mag-transport ng mga produkto. Kaya may mga pagkain tumaas ang presyo katulad ng mga putas at gulay. Ngunit ang mga presyo ng karne tulad ng baboy ay nanatiling matatag. Ayon sa Department of Agriculture, ang kanilang mga hakbang upang mapigilan ang African Swine Fever ay nakatulong upang hindi tumaas ang presyo ng karne. Patuloy ang mga hakbang ng gobyerno upang mapanatili ang supply chain na maayos. Thank you for that update from Taal. Now, let's head to Calafat. Charlene, what can you tell us about how inflation is impacting this area? Ang bayan ng Calafat ay nakakaranas din ng pagtaas sa presyo ng pagkain, lalo na mga bilihin tulad ng isda at bigas. Subalit, ang mga tindahan ay nagsasabi na ang supply ng mga ito ay medyo nakakasabay pa sa demand. Kasama na rito ang mga hakbang ng gobyerno na nagsasagawa ng mga programa upang matulungan ang mga apektadong pamilya, tulad ng pagbibigay ng mga ayuda sa mga naapektuhan ng mga kalamidad. Sa kabila ng mga pagsubok, patuloy ang pagsusumikap ng lokal na pamahalaan upang masiguro ang availability ng mga bilihin at makatagong ang presyo. Thank you guys for those valuable insights. As we've heard, the inflation rate increase, especially in food prices, has been felt across these areas, and the government is working tirelessly to mitigate its effects on Filipino families. Indeed, the government's commitment to keeping inflation within the target range is clear, and they are taking steps to ensure that the price of basic commodities remains stable despite external challenges like Typhoon Christine and the continuing La Niña phenomenon. That's right, Cristel. With the government's proactive measures, we hope that prices will stabilize, especially in areas affected by recent calamities. We'll continue to monitor this situation and provide updates as necessary. And that concludes our special report on inflation's impact in Batangas. That's all for today. Stay safe, and we'll see you again soon. Remember to Stay informed, stay safe. This is your trusted source for news that matters. I am Isabel A. Manalo. And I'm Cristel Miranda, and this is Your Radio.